Ito yung bago nating camera from Ordro and this is the Ordro D27. It's a digital camera guys na para siyang point and shoot. And today, I'll be answering a few questions for this camera. If beginner ka, most likely magugustuhan mo to kasi beginner-friendly itong digital camera na to. Kailangan nyo lang sigurong basahin yung manual and kalikutin yung camera. And for sure, matututunan nyo siya kung paano siya gamitin. And yes, magugustuhan nyo rin siya kasi meron po siyang flip screen. So you can take videos and photos parang selfie para ka talagang mag-vlog dito guys. Ang kagandahan sa kanya guys is unlike dun sa Ordro V12 ko, wala siyang sound like if mag-flip yung screen. Like wala siyang parang klak-klak, wala siyang ganon. So, kamusta naman kaya yung quality netong Ordro D27? So, ipapakita ko sa inyo ngayon guys, yung konting clips natin, photos and videos. Ibe-base ko yung quality niya doon sa kanyang price point. And for me, I would give it an 8 out of 10. Okay naman yung kanyang photo and video quality. Pwede mo pa siyang mapa-zoom in, mapa-zoom out. Pwede kang mag-timer sa kanya. Pwede mong ma-adjust yung brightness niya. Pwede ka rin maglagay ng konting filters. And okay din naman yung autofocus niya. As for this one guys, wala siyang lalagyanan ng external microphone. Magre-rely ka talaga guys dito sa kanyang built-in mic or audio input, ganyan. And ito naman yung sample video with audio sa kanya. So kayo na rin yung mag-judge kung okay ba siya or hindi. Hey guys, welcome back to another vlog. And today, we are filming using my Ordro D27. I am also surprised guys na medyo okay siya when it comes to low light. Like hindi siya super dilim kapag dim lang. Pero of course, kapag mag-shoot ka during the nighttime, hindi naman siya yung tipong pangmalakasan talaga. Carry bells lang siya when it comes to low light. Meron naman siyang flash guys, so you can take yung selfie photos niya with a flash. Though hindi siya super lakas na flash, pero at least guys, meron siyang flash. Hindi din naman siya ganun kabilis malobat. Especially if when you're just taking photos. Pag magte-take ka ng dire-diretso na videos, dun lang siya magbabawas ng battery. Pero hindi siya yung super mabilis malobat. Also, this one, it arrived na meron na charge yung battery. And kung gusto mong mag-charge, gamitin mo lang yung USB Type-C na cable. So, meron na rin tong kasama dun sa kanyang package. Masasabi ko guys na this one is travel-friendly kasi nga maliit lang naman siya and pwede mo siyang ilagay sa pouch. Meron na rin pala kasi ito siyang lagayan din dito ng strap. So, kung gusto nyo yung parang sinasabit dito sa leeg, pwede nyo rin siyang lagyan ng ganyan. Pwede nyo siyang i-transfer through the SD card na kasama na rin dito. Isalpak nyo lang yun siya sa micro SD card adapter. Yun yung ipa-plug niyo dun sa inyong phone or sa inyong laptop. Pwede din kayo mag-transfer ng files directly from the camera to your phone kapag meron kayong Wi-Fi connection. I-download nyo lang yung app tapos i-connect nyo lang siya via Wi-Fi. Medyo mabilis naman siya like in a few seconds or to a minute lang. And if you're gonna ask me kung worth it ba siya, of course guys, kayo yung makakasagot niyan. But sa tingin ko naman, match naman yung price range niya and dun sa quality ng camera na to. If you have more questions, make sure to drop them here sa ating comment section and follow me for more. Bye!